Ito yata yun. Ito yun. Sana ito yun. Bukod sa Marcos-backed Leni Robredo, Bukod daw sa Marcos at Leni Robredo, pwede rin daw ito. kaya rin daw tibagin ni Senador Raffy Tulfo Yun! ang Presidente Sara. Ayon naman yan sa former law dean ng FEU na si Mel Santamaria. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Wala nang iba pang makatitibag sa mala Wall of Jericho na presidential bid ni VP Sara kundi si Senador Raffy Tulfo. Sabi yan ni Dean Mel Santamaria. Kung ngayon ang presidential elections, sure win daw si Senator Raffy. Nga sa tingin ko, kung sila lang dalawa at titignan mo yung fatigue factor, wala na yung unit team, baka landslide to. Paliwanag ni Atty. Santamaria, si Raffy Tulfo ang silent factor sa 2028 elections. Sa panayam naman ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng journalist na si Earl Pareño na siyang sumulat sa biography ni Digong, may lamat na sa Duterte base. Hindi na raw kasing solid ang suporta kay VP Sara ng mga nakatatanda kumpara sa suportang pinakita noon kay Digong. Kaya naging maaga ang pag-anunsyo niya ng kandidatura para ayusin ito. Kailangan niya i-solidify ang Duterte base. May cracks ang Duterte base eh. Hindi ang matatandang supporters ni Digong nagsabi paulit-ulit na sinasabi na hanggang sa matanda lang yung suporta natin. Okay. Hindi tatawid mag-transcend sa mga bata. Hindi nila respected actually. In fact, ang iba dyan ay may strong resentment against sa mga bata. Dahil sinisira nila ang perception nilang legacy ng matanda. Ang nakatatandaan niyang sinasabi niya ay mga retiradong general, mga opisyal ng gobyerno, mapalokalo nasyonal o barangay man sa Mindanao. Para kay Santamaria, magandang opsyon si Senador Raffy dahil sa maladigong nitong asta, sa kanyang tapang at malasakit lalo na sa mga ordinaryong Pinoy na inaapi at maraming natutulungan sa kanyang radio program. Pagkakaiba lang daw niya kay Digong ay ang pagiging maswabe, nakuha ang suporta ng mga ordinaryong Pilipino. At tandaan mo, malakas siya sa ating mga DNE, class classification ng ating mga tao. Ito yung mga natural na consumer. Tayong lahat ito. 75% ng ating mga kababayan belongs to that, no? Ang sabi ng statistika. Kapag nagdeklara ng kandidatura, hindi maiwasang maungkat ang mga dating pinupukol sa kanya na issue. Kaya tamang timing niya ang kailangan kung kakandidato man siya, gaya ng ginawa noon ni dating Davao City Mayor Digong Duterte. Re-electionist Senator si Raffy sa 2028 na sure win daw na makakabalik sa Senado. Pero kung tatakbo siya sa pagkapangulo at matalo, goodbye na sa politika para sa susunod na 3 taon. Ngayon, kung sasapalaran niya, magandang tanong yan. Dexter, sasapalaran niya ba? Siguro talagang iweweigh niya kung makukuha ko rin ang parehong bilang ng boto, whether presidente or senador. Ang tanong, why not? Hindi na tatakbo ba ako? It's already why not? Wala pang tugon dito si Senator Raffy, pero una nang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Senator Erwin Tulfo, wala silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Pero kung maipapasa ang anti-political dynasty law na pinapanday ngayon, maaaring mabago ang takbo ng politika sa 2028 national elections. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatulong. Yun. So yan mga kabsat. Bukod sa Marcos-backed Maraming balakid na problemahin ng mga garapata, Lenny mga kabsat. So, alright. Ayan. Ito yung mga kanan natin to. Si Marcoleta to pero na-discuss na natin to kaninang umaga. Okay na tayo dito. So, yan mga kabsat, nakapaot! Diyos ko po, Rude. Hindi magugustuhan nila, lalo na kapag possible. Sinong gusto nyo, guys? Si Lenny, Vice President Lenny o si Tulfo ang i-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos? At yun ang nakapaw! Masyado kasing atat yung iba dyan eh. Yun ang problema sa inyo eh. Ngayon, kaya feeling kasi nila parang si Kwan lang yan. Parang nangyari kay Binay, di ba? Mas malakas pa si Binay noon, Vice President Binay, di ba? Masyado siyang atat, o di ba? Masyado pa siyang mayabang na hindi niyo ako matatalo, sabi ni Binay. Anong nangyari? Bumaligtad ang ihip ng hangin. Di ba? Lalo na ngayon, maraming questionable, di ba?
na hindi kayang sagutin ni Lustay. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Di ba, Allen Valencia? Agoy! Alright, subtopic na tayo. Salamat, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you. Subtopic po tayo.